Alam po niyo mga kaibigan, talagang kontrobersyal itong financial record, bank record ang tawag dyan, kasama na rin ang BIR record ng Vice President na ngayon ay bitin pa kung ano ang magiging desisyon ng mga Senator Judges dahil sa unang pagkukokos nila after yung oral argument sa pagitan po ng prosecution at defense team ay hindi ho nakapagpasya kagad. Ibig sabihin, matindi yung kanilang caucus, matindi yung pag-meeting ng mga senator judge kung papayagan ba o hindi na isomon ang mga bangko at BIR para ho sa tax record at bank record. Pero ito po yung sinasabi ng mga maraming abogado, hindi lang ang prosecutors. Ang impeachment court ay merong sapat na basihan at kapangyarihan isomon ng mga bangko at BIR para ho sa mga record ng isang impeachable official dahil yan ang karapangyarihan ng impeachment court sa ilalim ng saligang batas. Kahit meron pang bank secrecy law, yung data private law kung tawagin, kung ano pa mga batas, at yung tax code of the Philippines na siyang nagiging dahilan ng BIR na kapangyarihang hindi daw dapat isinasa publiko at nabubuksan ang mga tax record ng isang opisyal, lalo na ang Vice President o kahit sino. Ayan po yung mga batas. Pero, ang sinasabi ng maraming abogado, maging si Associate Justice Retired Ascuna, na isa rin sa gumawa ng ating saligang batas, iba kasi ang korte kaysa sa impeachment court. Kung yung impeachment court, yung iba ilimitado para mapagbukas ng mga ganyang record, pero sa impeachment court, merong kapangyarihan at authority ang senator judges na ito'y desisyonan para isomon ang mga bank record at BIR record. So yan po yung pinag-uusapan. Dahil dyan, nagbubungguan na po ngayon after ng oral argument ng isang araw ang mga abogado ng depensa at prosecution dito sa isyong ito. Kaya pati yung mga mamamayan, atin namang di masisisi na sila magkaroon din ng mga pag-uusap tungkol dito. Kahit ako, para atin binibigyan ng pagkakataon na magkakabilang panig, may karapatan ng ang mga taga-usik, may karapatan ng depensa sa kanilang puntong isang pabor at isang hindi. Nasa kamay nga ng mga senator judges. Pero ang punot dulo po ng impeachment court, impeachment trial, article of impeachment ay ang paghahanap ng katotohanan at papapanagot sa mga mapapatunayan. Katarungan at accountability. Justice and accountability ang issue. So kung hindi mailalabas ang mga dokumento at ebidensya, baka masakripisyo ang katotohanan at pananagutan. At pagka hindi rin inilabas yan, baka sabihin, maging perception ng tao, mayroong pinagtatakpan, mayroong itinatago. Bay, mahirap yan. Kasi ako po naniniwala, lalo na po sa gobyerno, lahat ng dokumento ay public document. Kahit sino pwedeng may access dapat yan. Sa mga bank record, financial record, although bawal nga yan sa ilalim ng bank secrecy law, pero wala nga yung bank secrecy law yan dahil mas makapangyarihan ang constitutional duty ng ating impeachment court na isomon o iharap ang mga ganyang klaseng record kung kasama sa article of impeachment. Ay malinaw po nakasali sa article of impeachment, sa unexplained wealth at saka graft and corruption, statement of asset and liability, so salin, yan po mga record na yan. Yan po yung aking sariling opinion at observation. Mas mahirap kung magkakaroon ng perception ng tao na mayroong pinagtatakpan dahil hindi lalabas ang dokumento. Kaya napakalaking hamon itong weekend na ito hanggang next week sa ating mga senator judges. Sana magkaroon sila ng kalinawan at matalino at matapang na mga desisyon na papabor sa paghahanap ng katotohanan, justice, and accountability. Kasi pag hindi po nailabas yan, ay anong iisipin ng tao? Talagang negative. Diba? Masamang president.
Kasi pag hindi po ito nangyari, lahat na lang impeachable official at magkakaroon ng trial, ito na yung magiging president. Kung sakali ang desisyon ng mga senador judge ngayon, huwag isomon, huwag payagang mailabas ang dokumento, president na yan. Sa susunod na mga trial, kung meron man, yan ay pagbabasihan. Hindi pwedeng isomo ng mga bank record at saka BI record. Yan ang negatibong epekto. Ngayon, kung papayagan at may isomon, mailabas ang mga record, mga dokumento, yan din ang president na positibo para sa mga susunod na trial, susunod na mga panahon, kahit kailan yan. Hindi na pagdidibatihan yan dahil may president na. Yan na nga ho yung inilalaban ni Congressman Jokno bilang public prosecutor. Nung corona trial, sina Escudero, ngayon ay presiding officer, at saka Alan Peter Cayetano, kung di ako nakakamali, ay nabanggit doon ni Congressman Jokno na pumabor at hindi sila tumutol doon sa paglabas ng mga record tungkol sa salin ni dating Chief Justice Corona. Yung kanyang mga kayamanang hindi kasama sa salin at doon sa mga record sa bangko. Bangko rin na pinag-usapan noon. Nagdesisyon ang impeachment court noon, panahon ni Enrile bilang presiding officer, na isomon ang mga bank record ni Corona na ilabas at lumabas doon sa record na hindi nga kasali sa salin ni Corona ang kanyang mga bank record. Kaya siya na-impeach. Yun po yun eh. So meron ng presidente na pwede palang gawin yun eh. Kaya ngayon dapat gawin. At kung hindi gagawin ito, mag-iiba yan. Pero alam ko naman, random natin, kung magbubutuhan man ng mga senador, kakaunti ang pipigil dyan. Mas marami ang papabor dyan. Pero dahil dinaan nila sa caucus, sila lang nag-uusap. Kung magbubugan man sila doon, magtaasan ng boses, wala nakakaalam sila lang. Caucus yun eh. Closed door meeting nila yon. Pero hindi natapos ang nakaraan, kaya siguro mainit yung pagkatalo. Mainit yung pag-diskusyon nila. Kaya hindi natapos at humingi sila ng ilang araw hanggang next week. Kaya abangan natin. Hindi po biro ito. Hindi pangkaraniwang issue ang impeachment court, impeachment trial, mahalagang record, base sa ebidensya. Yan po'y huwag nating politikahin. No one is above the law. Justice and accountability ang kailangang makita ng taong bayan. Kung walang ebidensya, may katarungan. Kung may ebidensya, may katarungan, may pananagutan. Yun po yun. Diba? Hindi naman tayo nagmamagaling. For information lang po, mga opinyong may pinanghuhugutan, analysis, interpretation na may pinanggalingan.